Magandang umaga po. Ang ating pag-usapan po ay yung katotohanan na mayroon pong tayong isang maasahan, pag-asa na maasahan ng bayan sa katauhan ni ng batang congressman na si Kiko Barsaga at saka si Javi Binetes ng congressman ng Iloilo, ng Bacolod, at saka yung congressman ng Batangas na si bata rin congressman na si Congressman Leandro Ligarda Libeste. So, inaasahan ko na sila ay magbibigay ng magandang kinabukasan at magandang patas na laban. Siguro, mas magandang laban para sa mga Pilipino na naghahangad na ngayon ng mga Pilipino na ng mga bayani. Sila po pwede nating mga gamang bayani. Sandi lang ha. Ito pala. Nagkakabit lang muna ako ng lapel ko ngayon. Tingnan natin, pakinggan natin yung lapel natin. Titistigan natin yung boses natin. Habang nag-antay tayo ng iba pang audience, testing muna tayo ng ating sounds. At saka, nais ko lang pala babanggitin na yung mga retired military officers natin At saka, nais ko lang pala babanggitin ay garit na rin sa mga nangyayari. Nagpapahayag na po sila. Ay garit na rin sa mga nangyayari. Nagpapahayag na po sila. So, ito, ganito. So, ganito, ang pag-asa, problema po natin sa ngayon po, David Baruch, Shirley Ann Lamsang, si Fire, ay ang ating mga politiko po sa Pilipinas. Alam, lalo na yung mga lalo na nag-aasar yung mga ating mga kababayang Pilipino na nasa ibang bansa. Parang walang gana, nahihiya sa sarili. Nahihiya sila pagka Pilipino nila. Kasi po yung mga Pilipino natin dito ng mga politiko, wala po talaga silang wala silang awa. Talagang unang iniisip po yung bulsa. So ano bang sistema na gagawin natin? Ngayon, ang pag-asa na lang natin po nakikita na baka magkaroon ng bagong pag-iisip. Ito mga bata na mga congressmen. Yung mga Gen Z, yung below 30 years, below 30 years old. Yun ang mga Gen Z. Yan po, nandyan si 25-year-old na congressman ng Dasmariñas, Cavite na si Kiko Barsaga. Although aminin natin, siya nanggaling po sa dinastiya na pamilya sa Dasmariñas City. Ang kanyang kapatid ay konsehal sa Dasmariñas City. Kanyang nanay na si Jenny ay mayor ng Dasmariñas City. Ang tatay niya namatay, pero bago namatay, nakailang beses maging congressman sa Dasmariñas, Cavite.
At syempre pa, mayaman na rin ito. Siyempre, aminin man natin hindi, maraming kinita din si Attorney Pedy Barsaga na naging congressman ng Dasmariñas City sa Cavite. Pero, hindi natin maalis ang katotohanan na lumalaban, nagpapakita ng magiting na ugali itong si Kiko Barsaga at tinuligsa pa si Speaker. Kasapi niya si Speaker sa kanilang partido na National Unity Party. Pero anong nangyari? Siya po ay umalis sa National Unity Party nang siya'y kinontra ni Congressman Ronnie Puno ng Antipolo ng kanyang pinuna si Congressman Puno. Bakit kayo depensa ng depensa kay Speaker Romualdez patungkol sa flood control project? Nasisira tuloy ang House of Representatives at nasisira tuloy ang partido na National Unity Party. Yung National Unity Party po ay pinatayo ng tatay ni Kiko Barsaga. So, ibig sabihin, diyan siya nagpapakita na bata pa lang siya, nasasaktan na siya. At dinugtukan pa ito ni Congressman na bata rin, 29 years old, na si J.B. Benitez. Anak ni Congressman din ang tatay niya, si Congressman R.B. Benitez. So, nang tataka siya, pinagsabihan niya si Speaker Romualdez. Anong kaklase speaker? Speaker ka, nakukuha ka pa ng speaker. Ito yung reaction niya nung kinuha ni Speaker Romualdez na speaker niya, spokesman niya, si dating Congressman Ace Barbers. Dati, kinuha niya si anak ni Bene Banti na Peking Congressman bilang spokeswoman ng House of Representatives. Sumunod-sunod sila. Kumuha naman spokesman si BBM kay Atty. Claire Castro, puro babae. Kumuha rin yung spokesman si Sara Duterte, babae rin, si Atty. Limutan ko pangalan ni attorney na yun. So anyway, yung klaro lang po dito ngayon. Pakinggan natin si Congressman Kiko. At mind you, marami siyang personal na alam kay Pierre Romualdez. Ano kaya ang personal na alam niya? Bago ko sagutin yan sa ngayon, ay nais ko lang din ilagay ang konteksto na ang tatay ni Kiko Barsaga ay namatay habang siya ay nanunungkulan bilang congressman. At nung namatay siya, ang humawak ng distrito ni Pedy Barsaga ay si Martin Romualdez. Ibig sabihin, kung bakit naasar ito si Kiko ay maraming proyekto si Pedy Barsaga na pinakialaman ni Martin Romualdez. At kung pinakialaman mga proyekto, mga flood control projects ni Pedy Barsaga, ay malamang kumita na naman doon si Martin Romualdez. Yan ang pinaka-problema. Kaya gusto ko pakinggan nyo uli at namnamin nyo yung salita ni una muna, pakinggan muna natin si yung tira ni JB Benitez laban kay Kiko. Laban kay Pedy, kay Martin Romualdez. Isang dambuhala. At yung pala, nais ko lang din banggitin na tinira din, hindi din natakot si Kiko Barsaga kay Tito Soto. Pinansin niya si Tito Soto, bakit kaya mo lang ata na imbestigahan si Diskaya? Hindi mo kaya si Romualdez. Hindi mo kaya si Saldico. Tinira din ni rin si Kwan. Kinumpara ni Kiko Barsaga ang kanyang sarili kaysa sa sarili ni Vico Soto. Si Vico Soto naman ay nalagay sa balag ng alanganin kasi dito niya ay senador. Nagsasalita, tapos si Vico naman, kalaban niya si Diskaya. Tapos si Tito Soto naman, lumaban, nagsalita din kay Diskaya. So, ang ibig sabihin lamang doon ay, parang hindi makapagsalita na si Vico Soto ng ibang bagay kapag
andyan ang tito niya. Pero ang aking puntos dyan ay dapat inaksyonan ni inaksyonan dapat malito. Tito Soto, yung hiling ni Marcolita na bigyan ng witness protection ang mga diskaya para sasabihin ang lahat. Akalain mo, binaril kagad, tinanggihan kagad. Kasi hindi nga natin alam ang dahilan kung bakit nagkudita sila ni Tito Soto at kinuha ang leadership ng Blue Ribbon ay dahil natira ni mga diskaya na mag-asawa si Martin Romualdez. Klaro naman, di ba? So, ito. So, pakinggan natin siya ni si Jackie. Shares ang social media post ni House Assistant Majority Leader at Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Benitez. O, biro mo House Assistant Security, Assistant Deputy Director, House Assistant Majority Leader, mataas ang rangko. Binanatay niya si Romualdez. Ang galing ng mga batang ito. Sa post ng mambabatas, kwestiyon nito kung bakit may speaker. Ang speaker ng House of Representatives na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Noong nakalipas na linggo, nang italaga ng tanggapan ni Speaker Romualdez si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers bilang Chief Communications Officer ng kanyang tanggapan. Sa gitna ito ng mga aligasyong dawit si Speaker Romualdez sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. As of 9:30 a.m. ngayong araw ng Sabado, September 13, umani na ng mahigit 8,000 reaksyon at 1,300 shares ang post ni Congressman Benitez. Kabilang narito ang nagbitiw na House Assistant Majority Leader at tumiwalag sa National Unity Party na si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Tinuligsa ni Representative Barsaga ang isang speaker ng House of Representatives na hindi anya kayang magsalita para sa kanyang sarili. Kapwa neophyte lawmakers sina Congressman Barsaga at Benitez. Klaro pinagtulungan ng mga batang mga Gen Z na congressmen si Speaker. Kaya itong pag-asa natin, yung mga Gen Z. Pakinggan nyo naman yung namnamin yung salita ni Kiko Barsaga. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Bakit po? Because he's now Speaker. And do you think there's ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? Ulitin mo na natin. If that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Flood control. Why, sir? Bakit po? Because he's now Speaker. And do you think there's ba kayong personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. So ibig sabihin, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting him anymore, kaya nagbitiw kayo as AML. Yes, I'll now be an independent candidate, or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if the leader of the minority would allow me. So to clarify lang, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga anomal ng flood control projects, may hand siya dito. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large issue. Sir, you're
talking about the alleged insertions or yung mga kickback, alleged commissions? I mean, everything's under the speaker. Paano nila sabi, sir? Ano yung nalalaman niyo pwede i-share? Well, nothing yet. Pero kung may You gusto have kayo, evidence, sir, that involvement ko sa speaker? You have evidence, you have proof? Would me possessing evidence make a difference? If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or would he still walk away free with a warning? pero sir, kung may gusto kayong suporta sa pagka-speaker ngayon, since kumiwalag na kayo sa NUP, sino na yung gusto niyo maging speaker? No one comes to mind yet. Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Barzaga. Joke lang. I have no interest in being speakers. Masyadong busy yung schedule nun. Yan So, makita mo lang kung gaano ang pag-asa natin sa mga klase mga congressmen na yan. So, mag-shout out ako kay Aure Medrono. Grabe na, dami ng ebidensya. Di pa matpatalsik sa pwesto. Di pa si Romualdez naman talaga ang hari ng corruption. Si Lito Medrano, Salome Reyes, Ohio from Japan. Joselito Jolito Paluma, good morning, Gina Toto. David Baruch, naka-design na yan, flood control project para di magtagal ng taon repair nila. Lovely Skyner, dinawit ni Diskaya si Arjo, kaya si Soto nagalit. Ganon, tama po yan. David Baruch, yung ICI Commission. Okay, ipag-usapan natin ang ICI Commission. Lovely Scanner. Pet TV, ilagay na sa oblo nila Saldi Martin at BBM. Si Fire, ang aga mo palang mag-live 4 a.m. Philippine time. Opo. Anthony Laurio, nag-eco ka totoo? Nag-eco ba? Okay, nag-eco pa ba? Tingin ko wala na. Grace Bucket watching from Ohio. Oslo pala, Oslo. Tapos Anthony Laurio, sino pa? Si Shirley Ann Lansang. David Baruch, ang loyalty ng mga congressmen na nasa pera. Tama po kaya, nasa pera po talaga. Shirley Ann Lansang, David Baruch, sana hindi na nag-iisa si Kiko Barzaga o may kasama na siya si Javi Binetes, 29 years old. Okay, Fire, si High Attorney Engineer. Anong oras na ba dyan? Ay alas 4:19. StreamYard, hello po, Attorney. Hello, David Baruch. O sige, balik kayo at titirahin natin ngayon yung si Boying Rimulya sa kanyang ombudsman na pangarap at titirahin din natin yung ICI. Anong klaseng independent commission niya? Walang civil engineer. O, yan lang ang tirahin natin. Babalik ako kagad. In 5 minutes, babalik tayo kagad.